Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Benny Davis Live. Sa lahat po ng ating mga kabidabs online, abroad, and worldwide, hello po sa inyo. Welcome to another episode of Benny Davis Live. Of course, my co-partners or my co-hosts are here. Miss Tina from Parañaque, Philippines, and of course, Mr. Johnny Rhythm. Right now, he is in Pennsylvania. Okay, bati ka muna, Tina or Johnny. Go ahead. Kamusta kayo? Magandang umaga sa inyo lahat mula dito sa Manila. Kamusta po kayo? At salamat for joining us. Marami kaming touchy. Marami kaming surprise today. All right, thanks Tina. Johnny, kamusta ka? I'm good. Hello, beautiful people of planet Earth. They call me the man, the myth, the legend around here. This is your sweet baby John Rhythm, coming to you from Pittsburgh, Pennsylvania, and welcome to Benny Davis Live. Oo nga, live na live po kami. Ako naman, broadcasting from Portland, Oregon. Pero bago po kami magsimula, nice lang po namin ipaalam sa inyo na ang programang ito, itong special po na episode na to, ay inaalay po namin para po sa pumanaw na kabiyak ni Tina na si Koki Tiglao. Yan po. Can we pause for a little bit of silence just for Koki? And may perpetual light shine upon Koki. Amen. Koki, this show is for you. Ayan. This is for you. Yun. Should I, or later na? Ayun. Later na siguro, no? Johnny, tama? Okay. Pero, eto na, sobrang exciting ang guest natin for today or tonight. I-introhan ko na siya, ha? So, here we go. Our guest for today is a multi-talented performer and well-known for his work in the pop music genre. Through his cover songs, and he has developed personal music, identify that combines aspects of modern pop music with traditional Filipino music, winning him followers all over the world. His cover songs are renowned for having strong melodies and expressive lyrics that reflect the essence of the human experience, with almost 3 million followers only in YouTube, Facebook, and TikTok, and a contender of ABS-CBN's Tawag ng Tanghalan back in 2023. This guy has what it takes to be the next best thing in the music industry. And right before we introduce our special guest, here's a video of him serenading different individuals all over the world. Ito na siya. Please welcome Kaloy Quimada. But before that, check this out. Wherever you are tonight, girl, I see you in my dreams. Wherever I go, tomorrow you'll be here next to me. Wherever you are, a world apart.
apart, I know you'll never be that far. Oh, oh, oh. 'Cause here in my heart, that the picture of us together forever, unfaded and unbroken. Wherever you are, your love covers me, yeah. Forevermore, you'll be here in my heart. Guys, please welcome Kaloy Quimada. Kaloy! Hello, Welcome to guys. Benny Davis Live. Kamusta ka? At salamat nandito ka ngayon, live na live sa aming programa. Yes, thank you Kaloy despite ng sobrang kabisihan ng katauhan mo, napagbigyan mo kami sa kahit madaling araw, tinatawagan ko yung sir para i-remind lang sa kanya na kasi napaka-special ng programang to na itong edition natin. Yes po. Hello. Yes, so gusto ko munang bumati sa ating mga manonood ngayon sa mga nakatawag dito, nakasubaybay sa ating live. And also sa inyo po, magandang umaga dito sa Philippines, and hindi ko alam kung anong oras sa dyan sa inyo, pero yeah. Ayun. Kaloy, kamusta ka muna? Anong pinagkakaabalahan mo sa mga panahon ngayon? Sobra ka atang busy. Maaari bang kwento mo sa amin muna bago ka naging ganito kasikat? Paano nagsimula si Kaloy Quimada? Yeah, sa ngayon po medyo konting busy lang. Tawag dito, may mga shows and busy rin sa paggawa ng contents. And also, may mga original songs po na niluluto on recording. Wow. So, yung kaya medyo busy. And yun, sa tanong niyo po, sir, na saan man nagsimula ang Kaloy Quimada. During, bago mag-pandemic, I was a cruise musician. And after ng pandemic, so pandemic dumating, after ng pandemic, nabigyan ako ng pagkakataon na maging vlogger. Ang hirap pumasok. Gusto kong pumasok na sa pagiging content creator dati pa, pero ang hirap. Pero napaka-bless ko kasi binigyan ako ng chance, Lord, na maging content creator or vlogger at para may i-share ko at may ipakita sa buong mundo kung ano yung talent ko. Galing, Kaloy. Kaloy, bata ka pa lang ba? Naramdaman mo na maganda boses mo? Parang isa akong talentadong tao. Siguro nung that time, meron akong supportive mother na laging naandyan. Ano naman, buong family naman, nakasupport sila lagi pag gusto nila akong pasalin sa mga barangay contest, singing contest. Nandun ako, alala ko parang 6 or 7 or 8. Hindi ko na maalala sa tatlong yun kung anong edad ako nagsimulang kumanta at sinali agad nila ako sa contest. Yun yung hindi ko malimutan na sabi ko, doon nagsimula yung journey na parang sabi ko, hindi ko bibitawan yung pagkanta. Sabi ko, balang araw, magagamit ko to as my passion and siguro maging bread and butter din. And ito lang nga. Tama. Pero at a very young age, at sabi mo, sumasali ka na sa contest. So talagang, meron ka na talagang talent. If I may ask, ganun na rin ba yung edad mo nung natuto ka mag-gitara? Yung guitar naman is nasa high school days ako din. Nandun na yung yung parang... High school days, kailan to? Mga 2 years ago? Nasa elementary naman tayo nun, Sir Benny. Hindi na mo, bata ng itsura. Kaya nga Dito, ganun ba? Akala ko po kay Kaloy to. Di ba? Mga 15 years ago, sir. 15 years. 2010, around 2010. Tapos yung nag-start yung career ko bilang acoustic performer like 2013. After ng my first job, na end of contract. Tapos nakita ko ng isang bar sa kalapit ng supermarket na pinagtatrabahuan ko. And then sabi ko kinabukasan na lang ang trabaho.
Nung gabi pa lang na yun, nag-audition ako. Wala akong gitarang dala. Meron silang perform that time, that night. And sabi ko, mag-jam ako. Tapos sabi ko, baka pwedeng mag-audition. And then, doon na nag-start. Galing. Oo. Galing. Pero, Kaloy, yung pagkakasabi mo kanina na nag-start ka mag-guitar, so pumunta ka ba sa guitar school or self-taught ka? Paano Hindi. nangyari doon? Sarili pong uwi ito. Bale, ang family ko kasi, may cousin, may pinsan, at saka yung father ko, nagigitar sa bahay. So, may isang gitara nakatambay sa bahay. So, nakikita ko, lagi ko siyang tinititigan. Tapos hinahawakan ko siya pero hindi ko marunong. Parang ginagawa ko, pinapatunog ko lang siya. Tapos at the same time, sabi ko, ang sarap ata matuto. And then ginawa ko, meron akong Walkman kung tawagin, diba? Gusto pa yung Walkman. So, araw-araw akong nag-radyo. Doon ako, yun yung naging sandalan ko dati, naging parang partner ko, gitara at saka Walkman. Lahat ng, natuto na ako mag-gitara, basic lang, mga chords. Tapos, lahat ng marinig kong kanta, gusto kong aralin sa sabayan kaya. Kaya doon ako nasanay, araw-araw ginagawa. Yun yung ginawa ko. So, self-taught siya. Self-taught. Yeah. Galing. Kasi ako, nag-guitar lessons ako, pero wala na. Parang Talaga nasa hanggang ACG lang. ACG lang. Talento talaga yan, pinanganak ka na. Saka sir, para sa kalaman ng lahat, hindi lang gitara ang alam i-play ni Juan. Ano yung mga ibang mga instruments na alam mo, Juan? I play basic piano. Yan. Piano and nagta-trumpet din ako. Naging din ako. Yes, naging bandista rin ako dati sa banda. Yung mga banda na nag-trumpet din ako and minsan nag-based. Kasi pag marunong ko naman mag-gitara, mag-acoustic or electric, matututo ko na rin naman mag-bass. So, yun. Yung pero iba naman, lahat yung mga instruments na yun, Kaloy, puro self-taught yun. Yes, self-taught talaga. Nag-start ko. Violin din, di ba? Violin, sabi mo. Konti lang, pero hindi ganun ka talaga. Hindi talaga ganun ka master. Kasi, kaya ko siya gustong aralin kasi syempre, yung genre ko ngayon bilang wedding singer, mga soft music. Parang talagang pag nakakarinig ako ng mga saxophone, violin, parang gustong-gusto kong aralin. Piano. Yan. Actually, kung marunong ka naman mag-gitara, related na siya sa piano, madali na lang yun, di ba? Kasi mostly na mga nakikita ko mga nagigitara, marunong mag-play ng piano. Ang advantage, pag marunong ka mag-gitara, alam mo na yung tunog ng isang chords. So, kung kahit hindi ka marunong mag-piano, matututo ka in your self-taught. Hanapin mo lang kung ano yung kung anong tipa. Matitipain mo yung G. Tinipa mo yung G doon, makikita mo kung katunog na. So, G na yan. Kumbaga self-taught lang talaga. Kumbaga, kung alam mo yung tunugan. Tsagaan din, Tsaka tsagaan din talaga. Tsagaan po talaga. Para tuloy gusto ko matuto mag-gitara. Oh. Yes. Kumanta. Walang age limit yan, Tin. Maisingit ko lang. Nag-start ako noon nung sa, alam niyo yung, ang tawag dito, yung kausuhan ng dati, may mga chords na kanta. Song hits. Song hits, jingle, ganon. Yes. Sa gitna noon, di ba may chord chart? Doon ako nag-start. Tinignan ko yun kung paano yung sistema, paano ba to. Doon ako natuto. Baga parang lahat ng basic mo ninaral ko, A to G. Maging minor. Kali, may tanong ako. Di ba meron mga gitarista na kahit true kung lang, pakikinig lang, listening lang, pero hindi sila marunong magbasa ng note, mga ganun. Ano ka? Ganun ka ba? Or marunong ka magbasa rin ng kwan? Hindi po ako nag-note. Ang ginagawa exactly, ako, yan ang point ko. Kasi may mga sa pakikinig lang, ang galing ng kwan yung kakapain lang nila. Pero minsan nag-cheat code tayo. Ako nag-cheat code ako kapag talagang sobrang hirap na. Especially sa mga mga leads. Kailangan mo ng mga, tsaka yung mga malalalim na talaga. So, kailangan mo na ng cheat code. Buti may YouTube na. So, nandun na yung cheat code. Hindi katulad nung araw, song hits lang talaga eh. Oo, song hits pa lang. So, talagang idol ko na talaga tulong si Kaloy. Alam mo kung bakit? Oo. Magaling siyang kumapa. Akala ko ba ikaw master doon, sir? Uy.
Kaloy, Sabi mo, nag-gitara ka dati? Oo, hindi. Nauna akong Okay, 6 years old. Naalala mo yung sinend ko sa yung picture na Yun nasa nagpipiano piano ako? ka. Oo. Oo, tapos Yung wala sabi ka mo, sa lawal nun na kwan. sabi mo mukha akong pusa. 6 years old yun. Tapos, parang, alam mo yun, parang gusto ko na lang lagi makipaghabulan kaysa magpiano or maggitara hanggang sa na-erase na. Hanggang ngayon, natutugtog ko lang Mary Had a Little Lamb. Hanggang doon na lang. Pero, Actually, ako go ahead. nag-aral Go ahead. din ng organ. Nag-aral din ako ng organ. Pero tumatakas din kami ng mga kapatid ko. 5 kami na tinuturuan. Isa lang ang natuto. So talagang testament na dapat nasa puso mo yung ginagawa. Oo, tama yan. Yun yung sasabihin ko. Yung talagang talento mo talaga nung pinanganak ka, talagang hahanapin mo. Hindi kailangan kwan eh. Talagang darating sa'yo talagang talento kung talagang gusto mo. Sa puso mo. Totoo yun. Nabanggit sa akin ni Johnny Kaloy, nagsiman ka raw. Yes, So, if I may ask, anong mga bansa yung mga napuntahan nung cruise mo? Yung first contract ko, I was in Caribbean. And nice. nag-cross siya ng Europe after 3 months. Tapos, after, second contract ko is lahat po, isang Canary Island in Europe. And yung pangatlo ko is isa sa mga, I think siya yung pinakamalaking yate sa buong mundo. Para siyang barko na. Pwede ko ba sabihin yung pangalan? Pwede ko ba sabihin yung pangalan? Pero sige, Sige, okay lang. Ang pangalan nung dati, The World Yacht. So, sobrang laki niyan. Parang barko talaga. So, ang naging itinerary naman nun is Asia and Philippines. Libot namin yung Philippines. Sobrang ganda. Sa 3 years yan, ang dami mong narating. Pero yung US, bali Caribbean pa lang and port lang ng Miami. So, hindi pa kami na biyaya ang bumaba ng that time. Sa Caribbean lang. Kahit na, ganda dun. Oo, maganda dun. Hanggang ano lang ako, hanggang Florida lang. Pampanga. Florida. Ako kung lang pinakamalayo siguro dito sa US, Hawaii. Hawaii. Di ba magkasunod tayo nagbiyahe? Magkasunod nung nasa aeroplano ako, kumaway pa ako kay Sir Benny sa Oregon na, Sir. But anyway, on that note ang tanong ko sa iyo, ano yung lugar na parang napasyalan mo, gusto kong bumalik dito or nangarap ka, ang ganda dito. Parang gusto kong balikan. Tsaka ano yung lugar na parang, pang one time lang to. Hindi ko masyadong feel. May ganun ka bang naramdaman? Meron. Siguro yung una, yung gusto kong balik-balikan. Actually, dalawa yan. Pero doon ako sa napuntahan ko. Doon sa Barcelona, Spain. Tama ba? Okay. Barcelona. Pumunta ako doon sa, anong tawag doon? Nalimutan ko yung sikat na parang church or chapel na yun na nakapunta ako doon, sabi ko, dati nakikita ko lang to sa mga movies, di ba? Channel. Yes. Tapos yung pangalawa sana, malapit na ako, pero hindi ko medyo malayo pa ako, parang 2 hours. And that time, medyo tipid ako doon. Dapat nasa na kami ng Eiffel Tower ng Paris. Pero kailangan pa namin mag-biyahe ng 2 hours. So, tapos mahal din yung magiging pamasahe. So, sabi ko, next time na lang. Alam niyo na pag medyo na po kasi ako ako na. So, talagang tipid talaga kung matitipid. Oo, syempre. Lalo na kung alam mo na may paglalaanan ka, diba? Tapos kailangan tight yung budget. Yung isang lugar naman na parang ayaw mo nang balikan. Ayoko na balikan, hindi ko masyadong feel. Ayaw mo nang balikan. May mga ganun ka rin ba? Yung kasumpa-sumpa. Hindi naman kasumpa-sumpa. Hindi ko na masasabing pangit siyang place kasi lahat naman ng place na ginawa ng Panginoon maganda. Nandun lang sa part na may isang lugar sa Caribbean na parang nakakatakot kasi yun yung, alam ko, hindi ko na maalala yung pangalan niya, pero yung pagbaba namin talagang sira yung mga kalsada kasi nga na ano siya. Parang prone daw siya sa mga earthquake. So parang sabi ko, yes, nalimutan ko yung isa doon na talagang halos yung mga kalsada niya talagang sira-sira talaga. So sabi ko parang
hindi naman parang iniiwasan ko, parang natatakot ako. What if, 'di ba? Parang earthquake, tapos nandun kami, parang nakakaba. So yun lang naman. Nalimutan ko lang yung pangalan ng port doon sa, I think di naman siya Curaçao eh. Parang doon lang yan sa ilang part na. Sa may Caribbean na rin. Caribbean, yeah. Pero doon sa pagpasyal mo, halos doon sa pag-cruise mo, almost the whole world, Kaloy. Lahat ba yun, may mga nakilala kang Pilipino? May mga kapwa Pilipino ka rin? Yes. Alam mo, sa Caribbean, madami. Totoo. Ang mga Pilipino talaga kalat na yan sa buong mundo. Sobrang masaya kaming mga cruise sa cruise ship. Kasi every time na bumababa kami, may napapasyalan kaming mga Filipino resto, may mga Filipino shops. So hindi kami, alam mo yun, nababawasan yung pagkalungkot kasi mas nakakabili ako ng sardinas. Alam mo yung pag namimiss Oo nga. nakabili ka ng mga chichirya nating Pinoy. So nagkabawasan. Sobrang sabi ko, grabe talaga ang Pinoy kasi all over the world talagang kalat na tayo. Diba? Ito pa, tanong ko. San pinaka may mga magaganda nung nag-USA ka? Sabi ko na nga, tatanong mo yan eh. Pilipinas. Sa Pilipinas. Kasi sabi sa akin, nung kaibigan ko rin na nagbibiyahe, sabi niya, ang ganda raw sa may South America. Ang gaganda raw ng mga girls South doon. is ay iba yung Latin America sa South. Pareho lang ba? I'm not sure. Pero yun nga, yung parang southern part of America. Mga Spanish-speaking O yung countries. Latin Pero si Kaloy, kung observant ka, Nax. Pilipino pa din. Next question. Di okay lang naman sa akin. Siguro, sa experience ko na napuntahan ko, sa Europe ako kasi, sa Europe, pala, Spain. matatangos yung ilong. Diba? Puputi. Sorry naman. I mean talagang nandun na lahat. Yung pag nakita mo sa babae. Pero syempre, iba pa rin ang Pinoy. Oo, syempre. Ganda ang Pinay. Wala tayong masasabi sa mga Pinay. Example si Ma'am Tin. Oo, si Mr. Layo pa ba tayo? Ganda niya, no? Kala mo, di nagpuyat yan. Partida puyat pa yan, di ba, si Ma'am Tin? Kayo naman pinapasin niyo ako masyado Thank you. Tanggapin ko yan. Guys, may Johnny or Tina, meron pa ba kayong question para kay Kaloy? Kasi baka ako na lagi nag-interrogate sa kanya. Naubusan na kami ng tanong, sir eh. Sorry. Hindi, ang tanong ko lang, sige, Tina. Johnny, ikaw muna. Sige. Okay. Siguro ang tanong ko lang, ano ang edge ng isang Kaloy Quemada? No, labas na tayo dun sa pagiging seaman mo rito, no? Ano ang edge ng isang Kaloy Quemada compared sa mga uprising na mga performers na ngayong mga panahon na ganito? So ano sa tingin mo ang may offer mo sa mga tao using your talent na wala sa iba? Ano yung pwede kong i-offer sa kanila? Yeah, ano yung difference? Ano yung tingin mo na edge mo sa ibang mga tao? Yeah, ano yung pinagkaiba mo? Pinagkaiba mo. Siguro, nasa tingin mo. Ano ba? Maraming gumagawa ng ganito. Oo, yun nga eh. Babaeng boses. Pero siguro wala ko sinabing lamang. Ang parang naiiba. Pagkakaiba lang siguro is napagsasabay ko yung emotion bilang sa pagigitara at sa pagkanta. Tapos nagiging, alam mo yung sinasabi ng mga nakakantahan ko sa aking mga contents, parang magical daw kapag napagsasabay ko yan. So, yun siguro yung pagkakaiba na totoo yun. may binigyan ako ng talent talaga ng Panginoon na totoo yan. Dalawa na napagsasabay ko yung pagigitara at pagkanta. At the same time, yung pambabae kong boses na minsan is nakakapag bigay saya sa mga nanonood, sa mga nakakantahan ko. So, yun po siguro. Totoo yung sinabi ni Kaloy kasi kanina nag-uusap kami before tayo mag-ere, no? Nag-uusap kami kanina na nakita ko to isang content niya na kapwa natin Pilipina nung nakikinig sa kanya nung narinig siyang kumanta, biglang umiyak. Kasi doon mo malalaman talaga na effective or talagang ramdam ng mga, kasi may mga nanonood talaga na pag wala namang gana, wala lang.
'Di ba? Parang Meron wala. po. Walang pero kung talagang nasa sayo talaga yung magic na sinabi nga niya kanina, makikita mo yung interaction ng isa't isa eh. Na yung connection. Talaga umiyak yung babae sa boses pa lang ni Tsaka Kaloy. may mga singer kasi, ay si Jerwin, nag-shout out sir. Jerwin, hello sa iyo. Erin, hello. Ayun. Jerwin. Yun. Shout out Jerwin. Meron kasi mga singers, kami mga DJs, parang alam namin i-distinguish eh. May mga singers na parang kinakagat sa puso or humahalik sa puso pag kumanta or sa kaluluwa mo. Parang ganun yung sa'yo, Kaloy. Hindi halong flowery sales talk or flowery talk or pambobola. Pero parang ganun yung tirada mo. Kasi nakita yan naman ng ating mga viewers, yung mga reactions ng mga iba-ibang mga viewers mo. Saan app yun? Sa Kumu ba yun? Iba-iba siya eh. Monkey Up ba yun? Monkey Up, Omegle, Omegle. Yun yung mga ginagamit ko. Oh, grabe. Tingnan mo, na-shock sila lahat eh. Ganon katindi ang Thank you po. boss. Tsaka Saka katulad ng sabi mo nga kanina, maraming gumagawa ng ganito pero yung iba yung dating mo talaga eh. Kaya ganun ako ka-eager na inadapt talaga kita na paano kami interview. Kasi kung talagang normal lang na kayang gawin yung ginagawa mo, marami naman pwedeng imbitahan dyan eh. Hindi ko naman sinasabi na na hindi sila pero iba kasi talaga yung dating. Iba talaga yung performance mo. Salamat po. Oo. And talking about performance, syempre maririnig natin si Kaloy kumanta mamaya. Kaya special sabi sa inyo eh. Sinabi naman sa inyo. Special na episode itong araw na to dahil magpapa-mini concert si Kaloy Queimada. Saka na rin pala. Ay, sorry. Ayun, sorry. Meron siyang idol ko yan. Pinapanood ko yan sa YouTube. O, diba? Isa lang yan sa mga milyong ni Kaloy. Meron, hindi lang puro cover songs ang ginagawa ni Kaloy kasi meron din siyang original na composition. Kasama mo yung kapatid mo sa paggawa nito, no? Tingnan mo, well-informed ako. Alam ko, marami akong kay Kaloy. But anyway, kasama niya yung kapatid niya. So, siguro mamaya pwede nating mapakinggan na konting sample lang mamaya. Para ma-promote na rin. Maganda ng song eh. Kaloy, so nagko-compose ka rin ng mga songs mo, ng original composition mo. That's good. If I may ask, nakailang songs? Siguro mga 3 songs, pero yung ilang songs kasi parang wala pa akong labas. Lakas ng loob ilabas. Pero ito, that song na nilabas namin ng kapatid ko, sabi ko, may potential. Sabi ko, ang kulang na lang dito yung talagang magandang recording tsaka promotion. Kasi hindi pa siya official na nilabas ko. Kumbaga, parang may own studio version. Pero iba pa yung talagang pinakang official. So, wino-workout pa namin yan. Siyempre, pag naglabas na yung single na yan, susuporta kami sa iyo, Kaloy. Salamat. Hindi lang dahil magkakaharap tayo, pero totoo yan. Ang suporta namin. Siyempre, nandyan yan. Lalo na pag nag-release ka na ng single mo. Salamat. Kaloy, yun nga na-mention mo na nagko-compose ka ng songs, di ba? If I may also, if you don't mind me asking, yung mga songs mo, love songs ba siya? Cheer songs? Middle of the road songs na parang danceable? Or ganun pa rin? Parang mellow love songs? May mga mellow ako. Ang tema niyan is love songs, meron din mga heartbroken songs. Pero pinipilit ko na hindi naman siya magkakatulad. Para at least magkakaiba siya variety siya. Hindi siya yung iisang tunog. Ang ginagawa ko, meron akong ginawang kanta after ng yung ikaw lang na sinasabi ni Sir. Meron akong ginawang kanta na tatapusin ko pa lang. Ang title niya is medyo medyo mabilis. Bouncy. Groovy. Ang title niya is Castillo. Castillo, meaning yan is parang yung prinsesa mo na dadali mo sa Castillo. It's a love song pa rin siya, pero more on groovy siya. Tsaka alam mo yung timbre ng boses mo, ayaw ko kilala mo si Kalohe Kai, taga Hawaii din kasi siya. Kilala mo ba siya?
reggae na napapakinggan. May pagka-reggae. Yung timbre niya, parang ikaw, kaya din magtaas ng boses. Pero mas matindi yung sa'yo kasi talagang high pitch yung Saka boses ang mo. kagandahan kay Kaloy, sir, para siyang human jukebox. Kahit anong i-request ng mga kon sa kanya, alam niya. Oo Kaya nga. sabi ko, kaya ganito kakon sa kanya kasi sabi ko, galing ng taong to yung request. Magtatanong siya sa mga, ano ba tawag doon? Stream mo or something. Kaya stream mo, sabihin na lang natin. Kaya stream mo, di ba? What do you wanna hear? What kind of song? Ganun siya. Sasabi sila. Talagang kakapain lang niyang galing, oh. Kuha niya kagad. Tapos doon sila masya-shock, di ba? Doon sila kaya nga yun yung mga ibang pinakita ko sa video kanina. Munti ka magmura. Hindi, sandali ka. Hindi, yun yung nakita ko sa mga yung mga, pag siya kumanta kasi, jaw dropper saka eye popper, talagang yung mga nanonood sa kanya, naglalakjo. Talagang nakanga talaga. And doon ako natutuwa. Hindi ako nagmura, sir. Hindi, napansin ko nga, actually, we were checking a few, of your videos. I could relate to the girls, the moment na mag-start, kasi di mo naman si Kaloy di ba, parang pogi-pogi. Tapos the moment na, there's something about you, Kaloy, na talagang I would understand why the girls were like, talagang sobrang, di ba? And the moment Mapakilig niya eh. Sobra. Hindi ba, wala bang naging stalker ka? May napanood na ako, can you be my boyfriend? Gumagano, can you be my husband? Ginaganon siya eh. Kasi talaga iba yung dating talaga ng kanya. Oo. Sabi siya, parang pag kumanta si Kaloy, kuha niya hindi lang yung puso, pati yung kaluluwa. Kaluluwa, lahat. Actually, I was asking Kaloy, saan ka, kasi pareho nasa Philippines kami, di ba? Saan ka mapapanood? Tapos, Kaloy, anong sagot mo ulit? Bataan. Sa Bataan. Pero siya, sa private event. A private show. Paano yan? Kung gusto ka nung, di bride na yung, mo, kung by the time na makilala, bride na siya, hindi na siya, pang Kaloy, ang match ni Kaloy. Pero, ganun. hopefully, gumagawa yung team ng plano about sa meet and greet na gigs ng mga bars. So, parang gusto ko rin gumawa, namimiss ko rin tumugtog sa mga bar. Kasi tagal na din eh. You should have here in the South, promise mo. Kasi, nandiyan ka sa lagay ka din sa South, Yes po. Actually, magkalapit lang naman kayo sa babala naman ng Paranaque. Nasa taas lang naman yung Antipolo. So, magkalapit lang naman kayo. Di ba dulo-dulo yun? Actually, back in the day, sir, ang Paranaque is part of Rizal Province. Part siya ng Rizal Province. Paranaque, Makati. So, magkalapit lang yan. During the 70s, nung nabinyagan ako sa Paranaque, kaya alam ko yung nakita ko sa birth certificate ko. Pati yung nabinyag. Ay, sorry. Hindi, makonto. Anyway, sorry. Pinapatawa ko lang si Tina. Hindi ko. But, yun nga, magkalapit lang naman ng Antipolo sa Rizal. Kaloy, yun nga. Ang Paranaque tanong ko sa'yo, ano ang most requested song sa'yo? Yeah. Napalagi ko suyang-suyakan. Pero, yun ang most requested song. Kung tatanungin niyo ako, kumbaga, nag-start ako, di ba, sa cruise ship. Doon pa lang, mostly na nare-request sa akin, yung I Will Always Love You, Whitney. And then, nung ginamit ko siya sa contents, nag-trending din, viral din siya, nung nag-start ako. So, yun. Mga nanonood din, yun lagi nire-request lahat sa mga events ko. Hindi nawawala yan. Galing. So, yun ang sagot. Yan ang sagot ni Kaloy. I will always Walang sample? Actually, talking about sample, ready ka na ba, Kaloy, para pasample ng ating mga viewers, fans, followers, viewers mo? Tignan natin ito. Sabi ko nga kanina, parang human jukebox si Kaloy. May mga nilista akong mga songs dito na on the spot nating ipapaplay sa kanya. So, it's going to be 5 songs. Random na kwan. So, ganun kagaling yung
si Kaloy, sabi ko nga kanina kahit anong request mo, diba? So, gumawa na ako ng listahan. So, ikaw, sir, kung gusto mo mag-request mamaya or magsabi ng Sir Ma'am Tina, may nilagay ako rito, Shine ni Regine. Okay lang ba sa iyo yan? Opo, kinakanta ko rin po yan. Pero Taas, no? Oo mo, sabi ko sa iyo. Sabi naman ang taas. Ito, favorite ko to. Ako lang sample nun. Sandali lang. Hindi, Sige, joke. sige. Joke lang. Ito, favorite ko rin to. Only Reminds Me of You ni St. Paul. Taas din. Oh my goodness. Sir, ikaw, anong gusto mo yung lagi mong nire-request? Ako? Shamrock, oo. Ay, oo. Ito kasi, Shamrock. alipin. Yun. Kung kaya yung alipin. Alipin. kaya po yan, kaya. Ako na rin sa sample dyan. Sandali lang. Joke lang ulit. Pero, dapat okay session tayo, no? At least isang kanta para... Pag malakas na loob ko, kagaya ni Johnny. Pero, Johnny, halos parehas tayo ng mga gusto. Eto, Ma'am Tina, meron ka ba kay Mariah gusto mo Open Arms? Taas yeah. din. Grabe. Pero gusto Okay ko lang yun? May Tagalog akong gusto. Hindi ko alam kung yun yung title, pero ikaw sa akin. Or, Hi, Kwan. Ako'y sa'yo, Kahit kay sa anong akin. mangyari. yeah. Oh my goodness. Yun na lang. Sige, so Shine na Regine. Only Reminds Me of You. Alipin, Open Arms, and Ako'y Sa'yo, Ika'y Akin. Sige po. Lahat yun. Okay? Sir Bakit Benny? nakakantay niya? Yeah. Okay. Oh, Para sa ating show and sa ating mga viewers. Okay, guys, ngayon nyo lang mapapanood dito yan sa 89.5 The Player. And of course, dito, live na live sa First Benny time. Davis Live. First time mini concert ni Kaloy Quemada. Please, again, let's give it up for Kaloy Quemada! And there I was, alone in the shadow. Couldn't find my way. And then you came in and brought along the sunshine. Now you're here to stay. You make me shine, shine like the stars in the heaven. Shine, shine, you keep me shining through. Shine, shine with the lights that you give me. It's true. I'm shining on, all because of you. So watch me come, a light shines within me. People ask me why, and I just smile and tell them you're the reason. Cast the darkness aside, and you make me shine, shine like the stars in the heaven. Shine, shine, you keep me shining through. Shine, shine with the lights that you're giving. It's true. I'm shining on, all because of you. Shine, shine, you keep me shining through. Shine, shine with the lights that you give
I see you beside me. It's only a train. Visions of what used to be. The laughter, the sorrow, pictures of time fading to memories. How could I ever let you go? Is it too late to let you know? I tried to run from your side, but each place I hide only reminds me of you. When I turn out all the lights, even the night only reminds me of you. I need that, my freedom, that's what I thought. I was a fool to believe my heart alive when you could write the rivers of tears. But I was too blind to see everything we went through before. Now it means so much more. Yeah. I tried to run from your side, but each place I hide only reminds me of you. When I turn out all the lights, and even the nights, it only reminds me of you. Come back to me, down on my knees. Girl, can't you see? How could I ever let you go? Is it too late to let you know? I tried to run from your side, but each place I hide only reminds me of you. When I turn out all the lights, and even the nights, it only reminds me of you. I tried to run from your side, but each place I hide only reminds me of you. When I turn out all the lights, even the nights, only reminds me of you. Only reminds me of you. Di ko man maamin, ikaw ay mahalaga sa akin. Di
maisip. Sa pagtulong, ikaw ang panaginip. Malabo man ang aking pag-iisip, sana'y tingin mo ang sigaw nitong damdamin. Ako'y ilipin mo kahit hindi batid. Aaminin kong minsan ako'y manhid. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasambit. Ayoko sa iba, sa'yo ko'y hindi magsasawa. Ano man ang iyong sabihin, umasa ka na to ay diringgin. Madalas man na aso at pusang kiling, sa piling mo ako ay masaya. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Aaminin kong minsan ako'y manhid. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi. Piling man ang buti ng mga tala, basta't sa akin huwag kang mawawala. Ako'y alipin mo kahit hindi pilit. Aaminin kong minsan ako'y manhid. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi. Pagkat ikaw lang ang nais makatabi. Malamig man o mainit ang gabi, nais ko sana iparating na ikaw lamang ang siyang aking iibigin. Ako'y sa'yo by the first video. Ikaw na ang may sabi
na ako'y mahal muli. At sinabi mo ang pag-ibig mo'y di magbabago. Ngunit bakit sa tuwing ako'y lumalapit, lumalayo? Puso'y laging nasasaktan pa, may kasama kang iba. Di ba nila alam tayo'y nagsumpaan na ako'y sa'yo, ika'y akin lamang. Kahit anong mangyari, ibig ko'y sa'yo pa rin. Kahit ano pa ang sabihin nila'y ikaw pa rin ang mahal. Maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot pang ako'y sa langit na. At kung di ka makita, kikiusap kay Bahana na ika'y hanapin at sabihin, ipaalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan. Na ako'y sa'yo, ika'y akin lamang. Umasa ka, maghihintay ako kahit kailan, kahit na umabot mang ako'y nasa langit na. At kung di ka makita, kikiusap kay Bahana na ika'y hanapin at sabihin, paalala sa iyo ang nakalimutang sumpaan. Na ako'y sa'yo, ika'y akin lamang.
Grabe. Wala akong masabi. Sir, may isa pa. May isa pa. May isa pa? Yeah. Let- Final song of man. Okay. Ay, business ako. Di ko alam sasabihin ko. Okay. Go ahead. And lying beside you here in the dark, feeling your heartbeat in mine. Softly you whisper your sorrow sincere. How could our love be so blind? To sail on together, we drifted apart, and here you are by my side. So now I come to you with open arms, nothing to hide. Believe what I say. So here I am with open arms, hoping you see what your love means to me. Open up. Living without you, living alone. This empty house seems so cold. One thing to hold you, one thing you near. How much I want that you want. But now that you've come back tonight and today, I need you to stay. So now I come to you with open arms, nothing to hide. Believe what I say. So here I am with open arms, hoping you see what your love means to me. Open arms. Thank you. Galing. Sandali lang. Speechless ako. Wala akong masabi. Alam nyo, akala ko, kami dalawa ni Sir Benny ang pinakamagaling kumanta. Pero wala pa. After listening to that performance, grabe, hindi ko alam kung marunong pa akong kumanta eh. Grabe. Thank you so much, Kaloy. Grabe. Kaloy, salamat ng maraming. Grabe. Yeah. Thank you. Tin, okay ka lang? May pinayakap sa'yo, my friend. Yes. It's okay. This episode is dedicated to For Koki. the Yeah. Kalay, thank you. You know, I suppose well, my husband passed away last Monday.
mabilis lang. And God has been so good kasi he just passed away in his sleep. He didn't feel pain. But, he, parang, to be honest, hindi naman kami, parang normal family lang kami. But, si Koki, that's the name of my husband po. He's so loved by everyone. When I first met him, kinabahan ako kasi ang dami niyang kaibigan. Tapos, 1/4 lang pala yung nakilala ko dito sa BF. Kasi ang dami ko pang nakilala along the way. Sa dami po niyang hobbies. Yun. And the past 3 days, his family and friends, parang they showed the true testament of how good of a person he is, basta, one of a kind. And up to now, I'm still getting calls and texts from people all over telling me their own cookie story, kumbaga. Hindi ako umiyak simula Tuesday kasi hindi ko alam, parang kalmado ako sa totoo lang. Kalmado lang ako dahil ramdam ko na he's okay. And sa dami ng pinamana niya sa amin, kaibigan tsaka pamilya most especially, kalmado pa rin ako na alam mo yun, yung normally yung takot ka sa future, pero ako nararamdaman ko we will be okay also. He's just sending people. Pero believe kami sa strength mo na ituloy pa rin yung show na to nung sinabi ko, okay ka lang ba? Kaya pa? And then you told me, yeah, let's do it. But before you decided to join us, me, Kaloy, and Johnny decided this program is for Koki. Thank you. How do I say this? We salute you. We respect how strong you are right now. Virtual hug ang pwede ko lang maibigay sa'yo. Pero alam mo yan, any time of the day, nandito kami para sa'yo. Actually, diba earlier on, I asked you if you could just not mention it. Yeah. But, this is like going all over the world. And I realized I want everybody to know I have the best man in the world. And thank you. Siguro naririnig naman niya ako out there. Actually, nung natapos yung burol and stuff, I was staring at my phone for hours, 6 hours actually, because I just don't know how to say, how to express how much I would like to thank everybody. Alam mo, ni isang kusing wala kaming ginastos ng anak ko. Ganun ka, yung pagmamahal ng lahat para sa ni Koki tsaka sa amin. If I may, nagmamahal kay Koki at sa inyo. Tina, if you have like friends who can thank, probably now's the time to acknowledge them. Please do that. Kaloy, salamat ulit, Kaloy, ha? Oo, alam mo, Kaloy, alam mo talaga, naiiyak ako kasi unang-una, wala kaming team song ni Cox. Mm-hmm. Pero, di ba hindi ko nga alam yung title? Siya mahilig mag-karaoke. Tapos, maluktot pa ako mag-Tagalog. Parati kung nagkaka-courage akong kamanta with the group, pinipili ko lagi yung kantang yan. Pero hindi ko alam kung paano kantahin. Basta gusto ko lang siya para kay Koki.
Yun. Kaya nga kanina sabi ko, parang gusto kong matuto mag-gitara kasi actually, yun yung kantang gusto kong matutunan para sa kanya. So, ngayon lang tayo nagkakilala. Maraming salamat. Benny, Johnny, The Playroom. Maraming salamat kasi ano mo, hindi ko akalain na may instant family ako na nag-add sa akin. Sa 25 years namin together, I really dedicated my life sa kanya and our son. And talagang parang, yun nga, nakalimutan ko na yung buhay ko sa industriya. Actually, before kasi nasa Sony Music. And ang musika really hits me hard. So, thank you, Kaloy, kasi guys, I would not forget this. It's just so sad that, well, I'm sure Coco can hear us from somewhere in the world. And if you would allow me lang to indulge, I would like to thank lang Yes, please, go ahead, a lot. Ting. As in, this will like go on for 1 hour. Hindi, sige lang. Sige lang. Go ahead. Unang-una, sa family ni Koki, Ate Peachy, Sok, Kuya Sok, Andy, Tupeng, Noreen, Lisa, Juan, and Maui, Manong Ronnie, Ate Devi, John, sila Tito Rudy, Tita Lisa, Tito Bobby, Tita Getsi, Ria, Perry, our cousins, sila Dart, sila Mag, sila Sandro and Claire, the Tiglao side, Tiglao, the De Leon, the Tiglao De Leon side. Thank you so much. Our family is just so small, no? We got married, we only had 30 people as our guests. And every now and then, nalalagasan tayo. And our latest sadly is Cookie. I thank you all for your love and your support. You guys all spoiled Cookie, so kami ni Benny na ambunan ng pag-spoil yun noon. And to this day, I thank you for giving us a home and a place in your heart. To the Ragasa, to the Villagers, ang layo niyo sa akin, no? And I apologize na I've been so absent because I really wanted. Ewan ko, parang siya yung mundo ko eh. Hindi niyo maiintindihan yun, pero siya yung mundo ko. Pero mahal ko rin kayo. Magulang ko, mga kapatid ko, mga pamangkin ko, mga pinsan. Ito na yung malupit, yung mahabang listahan. Nahirap akong i-memorize. Hindi. Yung core group, yung si Monty, si Anton, si James, si Peds. Oh my gosh, patawarin niyo ako kung hindi ko maalala lahat ngayon. Basta yung super buddies talaga ni Koki. Yung mula diapers. Alam niyo kung sino naman kayo. Hasna. Maraming salamat kasi tinanggap niyo kami agad. Although nung unang pagkakilala natin, ginril niyo ako. Yun, sa mga Manresa boys, sa Sausage Fest. Ayun, maswerte kami na marami tayong naging adventure. Siguro one for the books, yung Boracay natin. Nung payat pa tayo, tsaka yung bar fight natin sa sa El Pueblo. Jake, grabe. Hindi namin malilimutan yung ginawa niyo para sa amin. Sa RC Boys, yan. Araw at gabi, andito kayo. Binuksan namin yung pinto namin para sa inyo. Salamat din kasi hindi nyo kami pinabayaan. You guys brought so much happiness to Koki. Thank you for that. RC Knives,
Sino pa ba? Ang daming hobby ng asawa ko. Reptiles. Guys, you know who you are. Mga Manresa people, DF people. Yun nga, like what I said earlier, hindi nga kami mayaman. Pero mayaman kami. Pinamanahan kami ni Koki, not ng earthly things, but he gave us a lifetime worth of love. He may not be here physically, but I guess he imparted a little bit of of himself in every one of us or you guys, and yun yung magpupuno ng pagmamahal na habang buhay kami ng anak ko. So, yeah, before I forget, New Lounge family, Rach and Pau, Leon, Franco, Riley, Nanay Jo, her family, alam mo yun, the whole New Lounge family. This is where we work kasi. We've been blessed na where in the world can you find a place na mag-asawa pwedeng magtrabaho together. We thought that it's magpapatayan kami, but it's like the best 2 years of our lives. Koki was able to show how good of a man he is, the best dad, best husband, the best kapatid, and it really brought out the best person in him. Nagtataka kayo bakit din missing in action si Koki for the past two years. Kasi this time around, kami yung pinili niya. Binuksan namin yung pinto namin sa lahat ng taong gusto siyang makasama. Pero it was his conscious decision to dedicate naman his life. I guess we didn't know na he's gonna go, but it was his conscious decision to dedicate his life to me and to Benny. So the 2 years will last of memories that he has given us. That's the one I want to remember. Because that's the man na nakilala ko when we dated in 2000. So, thank you so much. Yeah, Playroom family, thank you also. Kasi, inampun niyo ako agad. Di niyo man ako kilala. Dapat nga hindi crafty mama karangalan ko. Dapat kuku mama. Pero, kasi, alam mo yung universe din pinagtagpo-tagpo tayo para alam mo nagkataon na magkapit bahay lang tayo dyan sa Paranaque, magkalapit lang tayo. Kaya nung nalaman ko yung nangyari, sinabihan ko yung mga pamangkin ko, puntahan nyo. Kaya yun. Kaya ganun talaga ang family nagdadamayan. Nagdadamayan talaga. Kaya okay ka lang? Kaya Kaloy, kaya sa ayaw mo sa gusto, parte ka na ng The Playroom family. So kung meron kang Kaloy, sige na, single, diba? may bagong single ka, may bagong song ka, welcome ka dito sa amin, tandaan mo yan. Speaking of which, sir, yun nga, Kaloy, okay lang ba sa'yo patikimin natin sila ng original song mo? Sige po. Yeah. Yun, okay lang, Kaloy. And then after which, okay lang sa'yo. Ayun. Sige po. Alright. Itong song na to is Cold Ikaw Lang para sa mga nagmamahal, para sa mga magmamahal. Siyempre. Yun, no? Sa mga gusto ko yung mga ganun. Ito pong kanta na to na talagang nakaano sa mga ikakasal. So, sana ba magustuhan? Kunting patikim. Ibang nadarama kapag ikaw ay aking nakikita, na para bang kilapit ng bituin kapag ikaw ay nakatingin. Sumusunod
at sa iyong ngiti na para habang lahat ay napapawi. Ikaw na, ikaw lang ang natatangi kong hiling na magkapiling sa bawat oras. Huwag sanang ipagkait ng langit ang para sa'yo. Ikaw lang ang mamahalin. Ikaw na, ikaw lang. And the song you just heard is an exclusive from Kaloy Kimada. Yes, Right here in 89.5 The Player. We play the hits. We play it Play it nice. nice. Sarap Galing. sabihin. Ganun, no? Ikaw lang. Exclusive. Ang ganda, no? Actually, pinakinggan ko yan 3 beses kagabi. Ang ganda talaga. Na, Ganda. actually, yung feeling ng song, parang sabi ko, grabe, sabi ko sa anak ko, we were on our way to a family meeting. Sabi ko, Ben, can you please play that while we were in the car? So, di ba tayo sa industriya, nakikinig tayo talaga sa music. Alam natin. Alam natin kaagad yung quality kasi. Ganda ng quality ng song. Saka, Kaloy, may question ako. No? What is anong isang ultimate goal or dream ng isang Kaloy Kimada? Anong pinaka pangarap mo sa buhay? Siyempre, bilang padre de pamilya, gusto ko siyempre na maibigay yung responsibilidad ko sa tawag dito sa aking mga anak at aking asawa. And siyempre, yung pangarap ko na makapagpa-represent ng Pilipinas, makasali sa America's Got Talent or anumang contest dyan sa Amerika. And maging siyempre sa career. Yun lang naman, and maipakita ko sa buong mundo yung talento na binigay sa akin ng Panginoon. I think attainable lahat yan, Kaloy Kimada. Shout out sa lahat po ng mga producers na nanonood niyo. Yeah! Hello po sa inyo. Kaloy Kimada From po. West Coast to East Coast. Marami tayong mga masasagasang mga producers dyan na nanonood at nakikinig. Hello po ngayon. sa inyo. So, Kaloy Kimada po ang pangalan. Kaloy Kimada, kontakin nyo lang kami. Playroom Productions. Hindi, Kaloy, seriously. For movie, diba? Yung vibe ng kanta, I could imagine it as a theme song ng movie. Pwede. Tapos habang naglalakad sa altar, pababa yung bride, no? Yan yung boses na Kaloy maririnig mo. Grabe. Oo. Kaloy, anyway, ngayon pa lang babatiin ka na namin ng congratulations on that song. Magiging hit song yan, sinasabi ko sa inyo. Ay, salamat po. Sana po. At saka sana, pag na-release mo yan, kung yung mamarapatin, sana mapatugtog din namin sa iyong approval, syempre, dito sa The Playroom. No problem po dyan. Pag na-release mo na, may mga ibang songs ka pang kinocompose, diba? Sabi ko. Yes po. And meron ding mga ibang composer na nagbigay sa akin ng songs na sila naman yung nag-produce. Ikaw ang magpe-perform, ikaw ang kakanta. Yes, That's good. That's good. At least umpisa na yan. Tuloy-tuloy na yung success mo na ganyan. Yes po. And talking about your songs, kindly invite them in your upcoming events or your social media accounts or any place that you're going na pwede ka nilang mapanood. Go ahead, Kaloy. Sige po. Sa mga gusto po pong manood ng aking mga contents, just do follow my social media accounts on Facebook, TikTok, and YouTube, Kaloy Kimada Official, and also on my Instagram, Kaloy Kimada 28. And sa mga naghihintay din ng mga gigs, sa mga followers and fans po na nagtatanong ng mga gigs and meet and greet, nagpaplano na po ang team ko
para sa mga meet and greet. Kumakausap na po kami ng mga bars na pwede namin tugtugan. So, hintayin niyo po yung announcement sa aking Facebook page and sa aking mga ibang social media accounts. And ayun, thank you so much din sa pag-invite sa akin dito. Kaloy, naku, Oy, maraming babalik ka. salamat sa iyo. Thank you. Hindi lang, hindi ulit to ha. Anytime, basta free ako na walang ano. Anytime. Yeah, magkakaroon tayo Thank ng gagawa tayo ng show para sa iyo. Yes. Mga parang jam, parang yung kay Jonas sa Jam Room, parang gano'n ang title. Pwede na tayo gumawa, sir, yung segment dito. Kung gusto nyo. Pwede. Walang problema. Pag-uusapan natin yan. Kakausapin ko yun na parang heartbroken or something. Basta ako yung taga-tan. Yeah. Oh my Ganun. God. Patok na naman yun. Galing mo, Gawa Kaloy. tayo. Uy, follow niyo din si Kaloy, ha? Kaloy Quemada. Don't forget, Facebook niya, Official. YouTube niya, Kaloy and Quemada official. TikTok. Thank you TikTok, ano ba? Kasi follow Facebook, niyo na saka rin kami. YouTube. 89.5 The Playroom, tsaka Benny Davis Live. Yun. Benny Davis Live. Yeah. Tulungan lang naman yan eh. Ganun talaga Correct. yan. Yeah. Saka yun ang nagko-connect sa atin music kasi eh. Talagang napaka-universal talaga ng music. Ang daming katulad na yan. Napaiyak mo si Ma'am Tina kanina. Grabe. Oo nga, actually, Yeah. di ba kanina lahat ng girls parang napapaganon. Ako umiyak eh. Talagang tumama sa puso. Actually, Kasi yung mga ko. yung mga kinumpal kong yun, wala pa yun kumpara sa lahat. Kung papanoorin mo yung mga videos sa YouTube, grabe, lahat talaga. Yung iba, pati mga lalaki, nakanganganag pag kunin. Ako nga yun, nakakanga. Naglaway pa. Gumanon po ako. Yung unang one pa lang, yung unang timbre pa lang ng boses niya, Ayun, talagang pamunas to. nanlalaki na yung mata nila eh. Pero medyas mo yata yun ha, hindi ba medyas yun? Pamunas. Wala akong medyas eh. But anyway, thank you Kaloy for sa Ayun, Kaloy, bago ka namin bago ka namin tuluyang pakawalan, syempre magpapasalamat muna kami sa lahat ng mga fans, followers, viewers po ng Benny Davis Live at ng 89.5 The Playroom. Thank you po sa inyong lahat. We'll be wrapping up the show. Of course, Kaloy will be wrapping up the show with 2 songs. Johnny or Tina, if you need to acknowledge someone or give a shout out, go ahead. Si Johnny. Johnny, ikaw. Sa lahat po ng mga nanood ngayon at sa mga in-invite ko na nanood, salamat po at sana through this show magkaroon ng katuparan ng pangarap rin ni Kaloy sa mga kaibigan natin na nandito sa US. Sana mabigyan natin ng pagkakataon at isang ng chance na ibahagi sa buong mundo, lalo dito sa Amerika, ang talento ni Kaloy. Kasi katulad ng sabi ko, hindi ako madaling maniwala sa isang talento. Alam ko yan. Kasi kung alam ng ibang, kung kayang gawin ng ibang tao, pero yun sa kanya kasi napaka-unique, Kaya ganun na lang ako kakulit sa kanya. Lagi ko sa mini-message. Kaya yun nga, once again, I would like to thank you, Kaloy, salamat sa iyo. For being here. We are so thrilled and honored to have you dito sa ating... Perfect timing, grabe. Oh, grabe. For Ma'am Tina. Perfect timing sa pinagdadaanan ng aming... Yun nga sabi nga, the universe na gumawa ang universe ng way, di ba? Kaya eto, nangyari yung ganito. And thank you so much, Kaloy. Grabe, heartfelt yung performance mo. And sa pagsabi ng oo sa pag-guest dito sa show. Anyway, yun nga, remind ko rin ulit, our station, 89.5 The Playroom. Listen to us every day, 24 hours, 7 days a week. We're open, so it's www.895theplayroom.com. And we offer everything. Yan. Love, music, wag lang pera ha. So, anong oras ka mag-show? Anong oras yung programa mo? That is a good question. Pagbalik ko na lang from North Carolina. Biro lang. Pero salamat, Johnny. Nabisi ako eh. Once again, thank you sa mga nanood. And again, Kaloy brother, thank you so much. Thank you. Salamat, Kaloy. Teens, take it away. Baka may gusto ka pang pasalamatan or may gusto sabihin? Go ahead. Well, I already said yung pasalamat ko sa family and friends. And yeah, the Playroom. Benny, Johnny, thank you so much. Kaloy, I am so blessed na parang culmination siguro to ng what I've been going through the whole week, Thank you so much. I'm crying kasi talagang tagos sa puso yung ginawa, yung
ginawa mo today. And I'm sure ang dami mong I really wish you well. I can feel that you'll be really doing many great things pa in the future. And I hope you keep us posted. And well, yun nga, join us like the Playroom na, di ba? The Playroom family. We thank you for the support. And yun guys, please support si Kaloy. Sorry, I don't know what to say na. Pero thank you to everyone. In life, the show must go on lang di ba? Nagtataka yung iba siguro ngayon. Kasi actually, first time ako nag-share nag-public talaga ako. Oo. So, Si Tina po kasi, mga kaibigan, si Tina po very private yan. So parang yung nangyari ngayon, miracle. Yeah, it's not, nakwento it's not niya really, yung love story nila. That's good. It's not really, it's not about me. This is about, I want to shout to the world how great of a man my Koki is. And thank you so much. Benny, Johnny, Kaloy, grabe. Thank you. You have given me the voice to let everybody know talaga. His love for me and Benny will last us a lifetime. And this one, di ba, we dedicate this to him. So, later, pag nagising yung anak namin, and if ever mamiss yung tatay niya, yan, ito yung parang isa sa mga pwede niyang mapanood, kumbaga. So yan, Kaloy, hahantingin ka namin sa Bataan. Paano yan? Kailangan ikasal ako para ma-invite kita? Ganun ba? Yan, pwede naman kung ano man. Magkakaroon tayo ng gigs dyan sa Manila. Yeah. Ayun. Basta i-update mo rin kami. Kaloy, Tina, dito lang din kami para sa iyo. Tsaka alam mo naman, mahal ka namin ni Johnny, ni Direct Johnny. Bago tayo tuloy magpaalam at bago natin pakantayin ulit si Kaloy, gusto ko lang mag-shoutout doon sa mga nanonood sa atin ngayon. Bigla dumami. Watching from Los Angeles, California, si Aileen Mitchell. That's my kumare, Bugsy. Hi. Hello, Bugsy. Watching from Ilocos Norte. Ayun, auntie ko. Kapatid ng mother ko from sa Bacara, Ilocos Norte. Hi, Auntie Trelly and Uncle Beryong. Yan, si Bugsy, hello sa iyo. Tapos si Ate Jenny, Enopia, listener ko yan from WRR pa. Ganyan yan ka-solid. Hello, Ate For Jenny. life. For life talaga na listener yan. Tapos si Conch Tiglao. Hello po sa inyo. She's our cousin. She's one of our, talagang quarter. Ayun. Hi, Claire. Thank you po sa inyong suporta. Si Baldwin Barcelo. Hello sa Ako inyo. nakakanta sa inyo, Baldwin. Wala na oras. Tsaka ako nakakanta pag-uwi ko. Ayun, babalik ka, Kaloy. Ayun. Alright, guys, maraming salamat sa inyo. Johnny, Tina, Kaloy, thank you so much again. This is another unforgettable episode. Hatid sa atin ni Kaloy Quemada. Guys, thank you very much from the bottom of our hearts. Thank you again for everything. Kaloy Quemada, thank you. And that's about it. Ayun. Yeah. Okay. And Kaloy will wrap up the show. So, once again, Kaloy Quemada. For Cookie. For Cookie. Cookie. I could have said goodbye. I would have said what I wanted to. Maybe even cry for you. And if I knew it would be the last time, I would have broken into trying to save part of you. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another pain.
And somewhere how far the rainbow way up high, and the dreams that you there you dream really do come true. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the tree that you there to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney top. That's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the trees that you there to dream really do come true. Someday I'll wish upon the stars and wake up where the clouds are far behind me, where trouble melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high, and the trees that you take to dreams really do come true. Really do come true.